This afternoon, we'll be starting a new series sa isang book sa Old Testament. Maaring ang iba sa inyo ay familiar sa book na ito, ang iba naman ay hindi. At isa po ito sa mga aklat ng Biblia na nakapangalan sa isang babae. So we will be starting a series in the book of Esther. Okay, from the Old Testament. At papamagatan po natin yung ating series na ito na Concealed Yet Active. Concealed Yet Active. So para ngayong hapon, sisimulan natin sa unang kapitulo ng aklat ni Esther. So buksan po ninyo yung mga Biblia ninyo sa unang kapitulo ng aklat ni Esther. Babasahin po natin yung buong chapter. So meron po itong 22 verses. So pagtsatsagaan po natin para maintindihan natin, merong dahilan kung bakit inilagay ito sa unahan ng sumulat ng Esther, dahil meron siyang kinalaman sa kwento dito po sa aklat na ito na may kinalaman sa bayan ng Diyos at sa plano ng Diyos para sa Kanya. Okay, babasahin po natin mula sa ang Biblia, Esther, chapter 1, beginning verse 1. Nangyari noon sa mga araw ni Ahasuerus. Ang Ahasuerus na naghari mula sa India hanggang sa Ethiopia sa 127 lalawigan. Nang mga araw na iyon, nang maupo si Haring Ahasuerus sa trono ng kanyang kaharian, na nasa kastilyo ng Susa. Sa 3 taon ng kanyang paghahari, siya'y nagbigay ng isang malaking handaan para sa kanyang mga pinuno at mga lingkod. Ang hukbo ng Persya at Media at ang mga maharlika at gobernador ng mga lalawigan ay naroroon. Samantalang, ipinapakita niya ang malaking kayamanan ng kanyang kaharian at ang mga karangalan at karangyaan ng kanyang kamahalan sa loob ng maraming araw na 180 araw. Nang maganap na mga araw na ito, ang hari ay nagdaos ng isang kapistahan na tumagal ng 7 araw para sa buong bayan na nasa kastilyo ng Susa. Sa malalaki at maliliit na tao, sa bulwagan ng halamanan ng palasyo ng hari. May mga tabing na telang puti at palawit na asul na naiipit ng mga panaling pinong lino at ng kulay ube sa mga argolyang pilak at mga haliging marmol. Meron ding mga upuang ginto at pilak sa sahig na mosaic na yari sa purbido, marmol, perlas at mamahaling bato. Ang mga inumin ay nakalagay sa mga sisidlang ginto sa iba't ibang uri at ang alak ng kaharian ay labis-labis ayon sa kasaganaan ng hari. Ang pag-inom ay ayon sa kautusan, walang pinipilit, sapagkat pinag-utos ng hari na lahat ng pinuno ng kanyang palasyo na gawin ang ayon sa nais ng bawat isa. Verse 9. Si Reyna Vashti ay nagdaos din ng kapistahan para sa mga kababaihan sa palasyo na pag-aari ni Haring Ahasuerus. Nang 7 araw ng mga hari ay masaya na dahil sa alak, kanyang inutusan sina Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar at Karkas, ang 7 eunuko na naglilingkod kay Haring Ahasuerus, na iharap si Reyna Vashti na suot ang kanyang korona sa harapan ng hari upang ipakita sa mga tao at sa mga pinuno ang kanyang kagandahan sapagkat siya'y magandang pagmasdan. Ngunit si Reyna Vashti ay tumanggi na pumunta sa utos ng hari na ipinaabot ng mga eunuko. Kaya't ang hari ay lubhang nagalit at ang kanyang galit ay nag-alab sa kautusan niya o sa katauhan niya. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga pantas na nakakaalam ng mga panahon, sapagkat gayon ang paraan ng hari sa lahat ng dalubhasa sa kautusan at sa paghatol.
Ang sumusunod sa kanya ay sina Karsena, Zetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena at Memukan, ang 7 pinuno ng Persya at Media na nakakita sa mukha ng hari at nakaupong una sa kaharian. Ayon sa kautusan, anong ating gagawin kay Reyna Vasti sapagkat hindi niya sinunod ang utos ni Haring Ahasuerus na ipinaabot ng mga eunuko? At si Memucan ay sumagot sa harapan ng hari at ng mga pinuno, si Reyna Vasti ay hindi lamang sa hari nagkasala, kundi pati sa lahat ng mga pinuno at sa lahat ng mga mamamayang nasa lahat ng lalawigan ni Haring Ahasuerus. Kaya't ang ginawang ito ng Reyna ay mababalitaan ng lahat ng kababaihan at hahamakin nila ang kanilang mga asawa, sapagkat kanilang sasabihin, si Haring Ahasuerus ay nag-utos kay Reyna Vasti na humarap sa kanya, ngunit hindi siya pumunta. Sa araw na ito, ang lahat ng kababaihan ng mga pinuno ng Persya at Media na nakabalita ng ginawang ito ng Reyna ay magsasabi ng gayon sa lahat ng pinuno ng hari. Kaya't magkakaroon ng napakaraming paghamak at pagkapuot. Kung ikalulugod ng hari, maglabas ng utos ang hari at isulat sa mga kautusan ng mga taga-Persya at mga Medo upang huwag mabago na si Vasti ay hindi na makakalapit kay Haring Ahasuerus at ibigay ng hari ang kanyang pagkarena sa iba na mas mabuti kaysa sa kanya. Kaya't kapag ang batas na ginawa ng hari ay naipahayag na sa kanyang buong kaharian, sa buong nasasakupan nito, lahat ng babae ay magbibigay sa kanilang mga asawa ng karangalan, maging mataas o mababa. Ang payong ito ay ikinatuwa ng hari at ng mga pinuno at ginawa ng hari ang ayon sa iminungkahi ni Memucan. Verse 22. Siya ay nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga lalawigan ng kaharian, sa bawat lalawigan, sa sarili nitong paraan ng pagsulat, at sa bawat bayan ayon sa kanilang wika, na ang bawat lalaki ay magiging Panginoon sa kanyang sariling bahay at magsalita ayon sa wika ng kanyang bayan. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang aklat po ni Esther ay hindi pangkaraniwan. Because this is the only book in the entire scripture that did not mention the name of God anywhere in it. Pag binasa mo yung buong Esther from chapter 1 hanggang sa huling chapter nito, you will not see the name of God written. Kaya po, marami sa mga matatandang preacher at mga historian, kinu-question nila kung bakit ba isinama ang aklat ni Esther sa tinatawag na canon of scripture. Kasi wala yung pangalan ng Diyos eh. No, hindi binanggit ang Diyos. Sa lahat, sa kabuuan ng aklat na ito ni Esther, hindi binanggit ang Diyos. Bakit siya isinama sa Biblia? Yun ang tanong ng marami. But the absence of reference to God is actually the beauty of this book. No? Yung hindi pagbanggit sa pangalan ng Diyos, dito sa aklat na ito, ang nagpapaganda sa Kanya. Ang isa sa mga distinctiveness niya. Isa sa mga dahilan kung bakit very interesting itong Book of Esther. Di ko alam kung nabasa nyo na ito. No? This is a very interesting book. Interesting book even though hindi binabanggit ang pangalan ng Diyos kahit isang beses. Because we don't need to read the name of God in history to believe that He is sovereignly involved in it. Kailangan ba natin mabasa at makita ang pangalan ng Diyos na nakasulat sa mga clouds sa langit para malaman natin na involved ang Diyos sa nangyayari sa mundo na ito? Kailangan ba natin makita nakasulat ang pangalan ng Diyos sa mga usok na galing sa mga bulkan para makita nating meron Diyos sa mundo na ito? No. Hindi kailangan ng Diyos ng mga scholarly pleasantries para luwalhatiin ang kanyang sarili. Hindi nga kailangan ng Diyos na ipakita ang kanyang sarili para patunayan na nag-i-exist siya. God actually moves even behind providence. Ibig sabihin sa mga nangyayari sa mundo na ito, sa mga nagaganap sa mundo na ito, hindi natin nakikita palagi ang Diyos.
Pero nandun siya sa likod. At siya aktibong kumikilos para sa kanyang sariling kaluwalhatian. We can even see God's sovereign control even behind the so-called reversals in life and ironic circumstances. Alam mo yun, yung may mga nababaliktad na sitwasyon at saka may mga hindi mo inaasahang pangyayari, nandun ang pagkilos ng Diyos. Dito po sa sisimulan nating series sa Book of Esther, we will appreciate that though God does not reveal Himself, He is still in complete control of everything. God was completely silent from the beginning until the end of this book of Esther. But it doesn't mean na absent siya. Bagamat hindi siya nagpapakita, He is hiding, yet He is still in complete control of every situations that occurred. This afternoon, we will begin to look at the historical background for the story of Esther. Itong chapter 1, kaya pinagtsagaan nating basahin itong historical narrative na ito para makita natin ano ba yung context ng aklat ni Esther. Bakit siya nakasulat at bakit siya nilagay ng Diyos sa kanyang Biblia. Kasi pag binasa mo sa mga susunod na chapter, mayroong nangyari sa kasaysayan na ang bayan ng Diyos halos mapuksa ng tuluyan. At ito yung panahon ni Esther, no, na halos mapuksa ng tuluyan o mabura sa ibabaw ng mundo ang bayan ng Israel. No, at ang kagandahan nito, hindi pinahintulutan ng Diyos na mabura ang bayan ng Israel sa ibabaw ng mundo. It was not God who was presented in the very first chapter of this book. Iba ang ipinakilala sa ating sovereign. Isang human king na pinaniniwala ang isa sa mga superpowers nung panahon na ito. So isa-summarize ko yung ating pag-aaral ngayong hapon sa ganitong paraan. From this chapter 1 of Esther, no matter how powerful a human king can be, his reign will still be challenged and defied. Kahit po gaano katindi o kahit gaano kakilakilabot ang kapangyarihan, taglay ng isang hari sa lupa, meron pa ring sasalungat at susuway sa kanyang kagustuhan. Okay, so meron po tayong dalawang major point dito. Unahin na natin yung first, the power and riches of the king displayed. The power and riches of the king displayed. Sino itong hari na ito? No? At gaano siya kamakapangyarihan nung kanyang kapanahunan? The purpose of the author of Esther is not to write a history book. Na pag binasa mo yung Esther, huwag mong expect na makabasa ng isang history, i-record ng history na kumpleto. Actually, itong itong aklat na ito ni Esther, bagamat hindi po lahat ng detail dito ay historically accurate, pwede pa rin nating masabi at paniwalaan na it did happen in history. No, kasi may mga terms, may mga ginamit dito na I think yung author meron siyang purpose for doing it. Ano, kaya hindi niya pinipresent yung isang something na mababasa mo sa historical book, pero pinapatunayan ng mga details na sinishare niya sa atin sa aklat na ito, particularly in chapter 1, na itong mga occurrences na ito, ito totoong nangyari sa kasaysayan. They did happen in history. Now, let me give you several highlights. No? In verse 1, makikita po natin dito at least several things, no, na magpapatunay sa atin na itong kwento na ito ay totoong nangyari sa kasaysayan. Bagamat may mga detalye na parang magda-doubt ka, totoo bang historical narrative ito? No? Bakit gano'n? Bakit ganito yung ginamit? For instance, pinakilala sa atin ang pangalan ng hari na ito na Ahasuerus. Ngayon, pag pinag-aralan mo ang mga historical records outside of the book of Esther or even the Bible itself, you will not find the name Ahasuerus. No?
Ang totoo niyan, pag pinag-aralan mong mabuti yung pangalang Ahasuerus, it sounds comical or funny in the original language. Para siyang katatawanan na salita. Pero yun ang ginamit ng author ng Esther. Pero ang tanong, meron ba talagang hari na ganito ang kapangyarihan na nabuhay sa kasaysayan? Meron. Okay? Bagamat hindi po masasabing makikita yung pangalang Ahasuerus sa anumang historical record, maniniwala tayo na tinutukoy sa pangalang ito is actually a historical figure. Si Ahasuerus po, siya rin po yung tinatawag na King Xerxes sa history. Okay? Si King Xerxes ay namuno bilang hari ng Persia from 486 to 465 BC. Okay? Ang totoong pangalan ng hari na ito, hindi Ahasuerus. Ang totoong pangalan ng hari na ito, Xerxes. Ano? So parang ang nakikita ko dito sa author na ito, bagamat totoong nangyari sa kasaysayan na ito, he didn't use the real name. Instead, he used a substitute name para maglagay ng comedy sa kanyang story. Kasi pag pinag-aralan natin ito, maraming nakakatawa na nangyari sa storya na ito. Pero sa likod ng mga pangyayari na yun, kinokontrol ng Diyos para gawin kung ano yung gusto niya para sa kanyang bayan na Israel. Actually, yung salitang Ahasuerus is the Hebrew form of Xerxes. Xerxes is Persian, and then Ahasuerus is Hebrew. And also, isa pa sa mga totoo, dito po sa aklat na ito, ay yung binanggit dyan sa verse 1, patungkol po dun sa mga provinces. The only questionable thing, kasi nung panahon na ito, hindi ginagamit ang salitang provinces para tukuyin yung mga territories ng empire. Ang mas ginagamit na salita ay satrapies. Doon sa panahon na yan, sa panahon ng paghahari ng Medo-Persia o ng Persia Media, ang ginagamit na salita para tukuyin yung mga territories nila, satraps. Pero dito, sa verse 1, ang ginamit na salita para tukuyin yung territories, provinces. Maaring ginamit ito ng author so that those readers mas makaka-relate doon sa kanyang kwento na gustong i-share sa kanila. At ang sabi niya sa verse 1, the number of provinces, 127. Ito yung mga provinces under the sovereign rule of Ahasuerus. Actually, historically accurate din yan. Yung dami na yan ng mga territories. Kasi ang tinutukoy po dito, hindi physical number of 127. Probably, this is more of a metaphorical statement describing the coverage of the reign of Ahasuerus. Ibig sabihin, extensive ang reign nitong hari na ito. Imagine, 127 provinces. The number may seem a bit exaggerated, but the fact that Ahasuerus reigns over a wide range of territories is accurate. Ang sabi dyan sa verse 1, ang kaharian ni Ahasuerus extends from India to Ethiopia. Yung India po na tinutukoy dyan, yan yung tinatawag nating modern Pakistan sa panahon natin ngayon. At yung Ethiopia, yung po yung tinatawag na modern Northern Sudan. Malawak talaga. The number 127 is probably symbolic na nung panahon na ito, si Xerxes, pinakilala sa atin dito na Ahasuerus, he was reigning as king over the world. Parang yun ang gustong sabihin sa atin ng author. Na nung panahon ni Ahasuerus, sila yung pinakamakapangyarihang bansa ng panahon na yan. At kung sino yung pinakamakapangyarihang bansa, sila din yung pinakamaraming teritoryo. Okay? At totoo yan. Pag pinag-aralan mo yung history books, meron talaga na sumakop sa buong mundo na kung tawagin ay Medo-Persia. Ayaw ko, yung mga nag-aaral ng history dito. So, di ba, merong Assyria, tapos yung Assyria tinalo ng Babylonia, tapos tinalo ng Babylonia ng Medo-Persia. At tinalo ang Medo-Persia ng Greece. At tinalo ang Greece ng Rome.
Kaya nung panahon ng Panginoong Jesucristo, ang superpower ng mundo na yon, yung Rome. Diba kaya yung Israel, yung Palestine was under the domain of Rome kasi sila yung superpower nung time na yon. So totoo sa history, itong nababasa natin dito sa aklat ni Esther. And aside from this, sa verse 4, we have another proof here ng historical historicity nitong kwento na ito. When you read the story, it may seem that Ahasuerus held a feast in the capital for 180 days. Diba sabi diyan sa binasa natin, nagkaroon siya ng parang glamorosong party na tumagal ng 180 days. That's 6 months. Almost 6 months. Wala akong nakitang gobyerno na nag-survive pagkatapos magkaroon ng party ng ganyang katagal. Wala naman ako nakitang gobyerno na nagkaroon ng party ng 6 na buwan. Tatanungin mo, totoo bang party ito? Ngayon, pag pinag-aralan mo sa mga historical books at sa mga comments, some scholars believe that this period of 180 days or 6 months referred to the council convened to plan the war of Persia against Greece. Totoo nangyari yun sa history. That there was a time na nagpatawag si King Xerxes ng council, lahat ng kanyang mga generals, lahat ng mga nobles, lahat ng mga maimpluwensyang tao sa kingdom niya, nag-convene sila, council, at ang purpose ng council ay pagplanuhan kung papaano nila didigmain ang Greece. Kasi yun yung pinakamatinding kalaban nila nung panahon na yan. Diba kahit sa panahon natin yun, may mga tinatawag na mga superpower nations. Okay, at sila yung mga natatakot tayo magbanggaan. Anong panahon na ito, yung mga superpower nations, Medo-Persia and Greece. Sila yung nakakatakot na maglaban. At itong panahon na ito, yung 180 days na yan, hindi yung 180 days na party-party, sayawan-sayawan, no? Kundi ano yan, may council, meeting yan, no? For 180 days, how they will fight Greece. And during this time, Xerxes flaunted his riches in order to secure the loyalty of the nobles and the generals. Kaya pag binasa mo, for 180 days, pinagyabang ni Ahasuerus yung kanyang kayamanan, yung kanyang kapangyarihan, yung lahat ng meron siya bilang hari ng Medo-Persia. Ginawa niya yan kasi gusto niya na makuha ang loyalty nitong mga tao na ito, mga generals, mga nobles, para pag nakipaggera sila, buo ang puwersa nila. So that's the purpose of this 180 days of council meeting. And then verse 5, meron pang isa dyan, pagkatapos ng 180 days na council meeting nila, meron pang 7 days na piyesta. Isa pa itong pagtatanong yun, totoo bang nangyari yung 7 days? Meron ba talagang piyesta na nangyari 7 days? Meron. Kahit mo sa Pilipinas, meron eh. Diba? Meron dito, may mga probinsya na ang kasal umaabot ng 7 araw. Yung celebration ng kasal. No? Sa mga probinsya. Nangyayari pa rin ang kasalukuyan. So, totoo may nangyayaring pista ng 7 araw. At ito ay pista na pinasimulan ni Ahasuerus. Now, hindi po uncommon yung mga ganitong klase ng pista sa history. May iba nga tumatagal pa ng lagpas 7 araw. Pista yon, kainan yon, inuman. No? What is a bit uncommon was the fact na itong pong pista na ito, para sa lahat ng tao doon sa capital city ng Susa, lahat ng tao doon sa kasama doon sa party. Yun na medyo parang uncommon dito. No? But the fact that feasts do happen for 7 days or more, ito totoong nangyayari sa kasaysayan. May mga decorations para sa mga pista, may inuman ng alak, di ba? At ang hindi lang pangkaraniwan dito, iniinom ng mga pangkaraniwang mamamayan yung royal wine o yung alak para sa hari. At yung alak na ito nakalagay sa mga tinatawag na golden vessels. Hindi po normal yun. Pero, I think, what the author is trying to convey here is that this king was so rich. Marami siyang pera, masyado siyang mayaman, na hindi problema sa kanya na magpakain ng kahit gaano karaming tao na gusto niya. May purpose yung author kung bakit niya sinulat itong mga detalye na ito na parang
may mga exaggeration. No? Pero may parang mga sobra-sobra, no? Parang may hyperbolic, no, na meaning. Pero sa kabilang banda, totoo namang nangyari sa kasaysayan. Kasi merong purpose yung author. At ano yung purpose niya? Ano yung intention niya? Two things yung gusto kong i-share sa inyo. Number one, this author wants to show to us that this king's actions are calculated. That's the first thing na matututunan natin sa chapter 1. Particularly dito sa mga extravaganzas na ito na pinakita sa atin ng author about King Ahasuerus. Gusto niya ipakita sa atin na ang bawat hakbang ng hari na ito pinag-isipan. Ang bawat hakbang ng hari na ito pinaghandaan. Hindi lang basta-basta ginagawa, hindi lang basta naisipan. Any king who has power and riches like this must be terrifying. Palagi ko yun yung isa sa gustong ipakita sa atin ng author. Kaya niya sinulat niya sa chapter 1 kasi gusto niya sa ating ipakita na itong hari na ito ay isang haring nakakatakot. Bakit? Sapagkat ito ay isang haring makapangyarihan at sobrang yaman. Yun ang gusto ipakita sa atin ng author na ito. I think Ahasuerus flaunted, sabi diyan sa verse 4, ang malaking kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangalan at karangyaan ng kanyang kamahalan para tiyakin na ang lahat ng tao na nasa ilalim ng kanyang paghahari natatakot sa kanya. That's the purpose. So, hinaluan ng medyo comedic description ng author, pero sa likod nitong description na ito, gusto niya sabihin nakakatakot talaga ang hari na ito. Mangingilabot ka talaga sa kanyang kapangyarihan. Mangingilabot ka sa kanyang katauhan. Mangingilabot ka sa kanyang pagiging mayaman at lahat. Siguro sa labas parang kaprityoso yung hari. Diba? Kain kayo, sige, inom kayo. Magpakalasing kayo. Walang katapusang pistahan. Pero sa katotohanan, itong hari na to matalino. Itong hari na to nag-iisip. At itong hari na to nakakatakot siya. He did not simply want to impress the leaders and pamper the citizens. Gusto niyang maintindihan ng mga taong ito na meron siyang karapatang maging hari at meron siyang kakayahan na panatiliing hari siya. Yun yung mensahe na gustong ipadala ng sumulat na ito sa mga bumabasa. Itong hari na ito sa panahon ni Esther ay isang hari nakakatakot sapagkat meron siyang kapangyarihan at meron siyang kayamanan na parang hindi nauubos. Sobrang dami ng kanyang kayamanan. At totoo yan ang nangyari sa kasaysayan. Xerxes was a monarch who unquestionably combined wealth with power during his time. Imagine, natalo niya yung Babylonia. Alam niyo ba yung bansang Babylonia? Nabasa na sa Bible yan. Ito yung bansa na namamayagpag sa panahon ni Daniel. Diba? Sa Old Testament. Tinalo nito, ng bansa na ito. Yung bansang Babylonia. So just imagine how powerful Medo-Persia was during this time. At itong mga description na ito, parang flaunting, nagmamayabang, nagmamalaki, pero totoo, meron siyang kapangyarihan. At meron siyang kayamanan. Hindi siya nagbibiro. Hindi siya naglalaro lang. Totoo siyang kinatatakutan. At alam mo, pag pinag-usapan natin ng kayamanan ng Medo-Persia nung panahon na ito, even Alexander the Great, o si Alexander the Great, totoong historical person yan. No, mababasa nyo sa history books yan, sa world history. Even Alexander the Great was dazzled by the wealth and magnificence of Persia. When more than a century later, no, nung pumasok siya sa palace doon sa Susa, yung capital city ng Persia nung panahon na yan, natagpuan niya ang napakaraming ginto at pilak. At hindi lang po ito mga maliliit na bilang. Yung pong natagpuan niya na ginto at pilak na buyon, nasa 40,000 talents. Yung 40,000 talents po yan, kung i-convert mo sa modern measurement,
1,200 tons. Just imagine how many those golden and silver bullions, yung mga bullions na yung mga ginto at pilak, 1,200 tons. Tapos yung mga minted gold coins, 270 tons. Napakadami nun. Baka yung palasyo punong-puno ng ginto. So ibig lang sabihin, yung kinukwento sa atin dito na sumulat ng Esther, hindi po exaggeration. Yung kayamanan at kapangyarihan ni King Ahasuerus. Totoo siyang mayaman, totoo siyang makapangyarihan, totoo siyang kinatatakutan nung panahon na yan. The might and glory of the Persian Empire were Xerxes. O dito sa kwento natin, Ahasuerus, dinidispose niya in order to reward those who would remain loyal to him. Gusto niyang gawin to cause them to become obedient to his every command. Kumbaga, ginamit niya yung, diba, kung sino yung may kapangyarihan, kung sino yung may pera, siya yung sinusunod. Ganun ang mundo ng politics Kahit naman sa panahon natin ngayon, ganyan. Kung sino yung may kapangyarihan, kung sino yung may pera, siya yung masusunod. Diba? Kaya nga pinagtatalunan, sino ba talagang nasusunod sa gobyerno ng Pilipinas? Hindi naman yung presidente. Diba? Hindi yung pinakamayaman. Yun ang nasusunod sa bayan na ito. Ito, ganun din ang gustong ikwento sa atin na sumulat. Kaya niya inilagay yung mga detalye na yan at parang ginawa niyang comical o nakakatawa para ipakita sa atin hindi totoong nakakatakot ang hari na ito at makapangyarihan ang hari na ito. Pangalawa, gusto niyang i-imply sa atin to show that this king's words are laws. So hindi lang ipakita sa atin na ang bawat actions nito ay calculated, but every word spoken by the mouth of this king, law o batas. One of the unusual details in this story is the bottomless drinking of wine. Dun sa verse 5, verse 7, and verse 8, di ba sabi, nagkaroon ng pista ng 7 araw, at dun sa 7 araw ng pista na yon, walang katapusan ng pag-inom ng alak ng mga tao. At yung mga alak na ito, hindi pangkaraniwang alak, kundi alak ng hari. Special wine. Pinakamasarap na wine, mamahaling wine, na iniinom lang ng hari, pinapainom sa lahat ng tao. Big or small, sabi dyan. Kilalang tao o kaya pangkaraniwang mamamayan. At iniinom nila ito from golden vessels. Hindi pangkaraniwan yun. But what is more unusual is the fact that Ahasuerus made sure na walang sino mang tao sa kanyang kaharian ang pagbabawalang uminom o kaya magbabawal sa iba na uminom o maglasing. Wala. Bakit? Kasi in verse 8, ito yung mababasa natin. Ang pag-inom ay ayon sa kautusan. Walang pinipilit sapagkat ipinag-utos ng hari sa lahat ng pinuno ng kanyang palasyo na gawin ng ayon sa nais ng bawat isa. That means a lot of things. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi ng hari, walang sino man ang pwedeng bumali. Inutos ng hari, lahat pwedeng uminom. Walang magbabawal, walang pagbabawalan. Gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyo sapagkat sa 7 araw na ito, magpipista tayo. Drinking wine for 7 days was decreed by the king. And nobody can defile. Saan ka nakakita ng gano'n na inutos ng hari na sa buong bayan lahat iinom at maglalasing ng 7 araw? Dito lang, sa kwento na ito. Inutos ng hari, lahat iinom. This king was not only powerful in his actions, but he is powerful even in his words. Pag sinabi niya, walang pwedeng bumali, walang pwedeng sumuway. Batas ang kanyang salita. His words are laws that no one can break. Now, the author is introducing to us here a king na hindi lang kinatatakutan dahil sa kaya niyang gawin, kinatatakutan din sa kanyang sinasabi. Ganun katindi tong king na to. Nakakatakot talaga siya kasi makapangyarihan siya at kaya niyang gawin ang kahit na anong gusto niyang gawin,
Makapangyarihan siya at mayaman siya na kahit anong sabihin niya, sinusunod ng lahat ng tao. I think that's the point here eh. Ahasuerus is indeed a force to be reckoned with. Isa siyang makapangyarihan, nakakatakot na hari. Yun yung gusto makita sa atin ng author, kaya nilagay niya sa chapter 1. Pinakilala niya ang isang haring soberano, isang haring makapangyarihan, isang haring mayaman, isang haring sinusunod ng lahat ng nasasakupan niya. But here's the reversal. Merong reversal. Dito pa lang sa chapter 1, may reversal na. May comical may comical na agad na pinakilala sa atin. Nakakatawa. Bakit ko nasabi nakakatawa? Because everyone in the kingdom bows down to him at sinusunod ang lahat ng kanyang sinasabi except for one person. Alam niyo kung sino yun? The queen. The queen. Lahat ng tao, lahat ng generals, lahat ng nobles, lahat ng mamamayan, sinusunod lahat ng gusto niya. Pero yung reyna niya, hindi sumunod sa kanya. And that brings us to our second major point. The beautiful and favored queen disobeyed. The beautiful and favored queen disobeyed. Now, historians, katulad ni Herodotus, di ko alam kung kilala si Herodotus, in-identify niya ang queen ni Circe sa history na Amestris. So, katulad dito, ang pinakilala sa ating pangalan ay Ahasuerus, yung pala sa history ang pangalan ni Xerxes. Dito pinakilala yung pangalan ng Queen na Vashti, pero sa totoo pala, ang pangalan ng Queen ni Xerxes ay Amestris. Now, scholars debate kung sino nga ba itong Amestris na ito? At sino itong Vashti na ito? Isang grupo, naniniwala sila na si Vashti, hindi siya si Amestris. No? Iba-iba kasi pag pinag-aralan mo, yung mga commentaries, yung mga scholars, marami silang mga suggestions, marami silang mga ideas. Nung pinag-aaralan ko, I found at least 2 ideas when it comes to the identity of this Vashti, yung Reyna Vashti. Yung isang grupo, sabi nila, si Vashti, hindi siya yung Amestris na reyna ni Xerxes. Paliwanag nila ganito, yung relationship daw kasi ni Xerxes at saka ni Amestris, hindi maganda. No, siguro, mag-asawa lang sila sa mata ng mga tao, pero hindi talaga sila close at sweet sa isa't isa pagka nasa loob na sila ng kanilang palasyo. So anong ginagawa ng mga king nung panahon na ito para i-preserve yung integrity nila at para hindi sila mapintasan na yung asawa mo naman hindi ka naman mahal, yung asawa mo naman may ibang mahal, o yung asawa mo hindi ka naman sinusunod. Ang ginagawa nila, humahanap sila ng replacement para mag-function na queen. Kumbaga, parang queen sa papeles. At yun yung queen na hinaharap sa mga tao. Now here, sa ating kwento sa chapter 1, Vashti is referred here as the queen. At sabi pa nga sa verse 11, meron siyang royal crown. No? But this may not mean that she holds the formal position as queen. Maaring siya yung replacement queen ni Amestris, no, na totoong queen ni Xerxes, dahil hindi naman sila talaga maayos ang relationship. So replacement queen daw si Vashti, yun yung isang interpretation. Pero mayroong isang grupo naniniwala na itong si Vashti, siya rin si Amestris. The name Vashti sounds similar to the Old Persian for beautiful woman. So sabi ng grupo na ito, yung pangalang Vashti may be a literary device na ginagamit para i-characterize si Amestris ng history. Kumbaga si Amestris, siya rin si Vashti. Si Vashti, siya rin si Amestris. Kumbaga gumamit lang ng ibang pangalan yung author dito para ipakita yung karakter ni Amestris. Ngayon ang tanong, anong tama dito sa dalawang, pag nag-aral ka, malilito ka no? Kasi ang daming scholars, na pag nag-compare mo, hindi magkatulad yung sinasabi nila. So dalawang grupo yung lumalabas na may magkaibang paniniwala patungkol sa identity ni Vashti. Pero ito lang ang gusto kong sabihin, whatever is true between these possibilities, one fact is certain. Dito sa kwento natin, si Vashti yung queen. At siya yung nakaupo sa tabi ni Ahasuerus.
O yun ang tanggapin natin. No? So, kung ano man yung tatanggapin mong interpretation na si Vashti ay replacement ni Amestris o si Vashti ay si Amestris, bahala ka kung anong gusto mo paniwalaan. Basta dito sa kwento, ang tinuturo sa atin ng sumulat, yung reyna nung panahon na yan, na hari si Ahasuerus, ang pangalan Vashti. And the author makes sure that we understand several things about Vashti. Kasi siya yung reyna nung panahon na yan. So kailangan maintindihan natin. Maintindihan natin yung hari, Ahasuerus. Ito naman, ang pangalan ng reyna ay Vashti. So 2 things din gusto kong share patungkol kay Vashti. Number 1, this queen is not to be underestimated. The queen, ang pangalan ni Vashti, is not to be underestimated. Look at verse 9. Sabi diyan, si Reyna Vashti ay nagdaos din ng kapistahan para sa mga kababaihan sa palasyo sa pag-aari ni Haring Ahasuerus. Yung coverage ng party ni Vashti limited kasi para lang sa mga babae ng kaharian. Yung party ni Ahasuerus para sa lahat ng mamamayan. Since si Vashti ang queen, nag-enjoy din siya ng katulad na kapangyarihan ng meron si Ahasuerus. Hindi po biro yung magpa-party ka sa lahat ng babae sa loob ng palasyo. A party for women is not a big joke. It's not a simple joke. It's a serious joke. And we may not know the exact number of these women who enjoyed the party, but I think this is Vashti's way of declaring independence from Ahasuerus. Kaya hindi natin i-underestimate si Vashti kasi sinasabi niya, kung may kapangyarihan si Ahasuerus, kung may kayamanin si Ahasuerus, meron din ako. Kung kaya magpa-party ni Ahasuerus, kung kaya magpainom ng alak, kaya ko din. No, kaya pinapakita sa atin dito na si Vashti, hindi natin dapat i-underestimate. If the king can spend tons of gold and drink bottomless wine, ganun din ang kayang gawin ni Vashti. Anong point ng author? The author is not one who expresses everything explicitly. Pero gusto rin sa atin ipakita dito ng author na huwag mong basta-bastang mamaliitin ang isang Vashti. Kahit na kay Ahasuerus, more than 20 verses yung sinulat ng author para i-describe yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang kayamanan. Tapos kay Vashti, isang verse lang, verse 9 lang. Ibig sabihin nun, pantay lang yung kanilang kapangyarihan, impluensya, at kayamanan. If Ahasuerus is a power to reckon with, so is Vashti. Huwag mong mamaliitin ang reyna. No? Sapagkat taglay niya rin ang kaparehong kapangyarihan, kayamanan, at impluensya, at si Vashti din ay kinatatakutan. Katulad ni Ahasuerus. Second, this queen has rejected the order of the king. Yung isang bagay na gusto ipakita sa atin ng author dito. At the height of the celebration of the king's feast, wine has won over decency. Ano ibig sabihin? Pinutos ni Haring Ahasuerus sa mga eunuko na dalin ang reyna na suot ang kanyang korona. Anong nilalaman ng kanyang utos? Sabi ng hari, iharap si Reyna Vashti na suot ang kanyang korona sa hari upang ipakita sa mga tao at sa mga pinuno ang kanyang kagandahan sapagkat siya'y magandang pagmasdan. In the mind of Ahasuerus, bagamat may kapangyarihan din, kayamanan, impluensya, nakakatakot din si Vashti, isa lang sa kanyang mga kasangkapan. Pagmamay-ari. Kung ano yung gusto niya, dapat sundin ni Vashti. Kung ano yung utos niya, dapat sundin ni Vashti. Kapagkat mas mataas siya kay Vashti, mas makapangyarihan siya. Na walang pagdududa na si Vashti ay isang napakagandang babae. Kasi yung ginamit pong salita dito para i-describe siya, sa original, ang pinag-aralan ko, she was not just beautiful, but even lovely to look at. Sa ESV, she is lovely to look at. Eh, hindi po simpleng description yun ng isang babae, yung napakasarap niyang pagmasdan.
Meron ba kayo nakitang babae na gano'n? Napakasarap niyang pagmasdan. Yung ginamit po dito ng original word, her appearance agrees to the senses. Yun ang ibig sabihin. Ano ibig sabihin nun? It means, yung kanyang itsura pleasant to the senses. Most probably every senses. Ilang bang senses ang meron ng tao? 5. So ibig sabihin, lahat ng senses na yon, pag tiningnan mo si Vashti, pleasant. Sa mata, pag nakita mo siya, kaaya-aya. Siguro mabango din siya. Sense of smell. O siguro pag hinawakan mo si Vashti, napakakinis. Ano? Eh siguro pag tinikman mo rin si Vashti, masarap. No? Siyempre, reyna yan, no? Maraming lotion yan, maraming pinapahid sa katawan yan. So lahat ng senses pleasant. Si Vashti. So ibig sabihin ganun siya kaganda. The Hebrew actually suggests that Vashti's beauty makes people feel good inside. Ano mo, pag nakita mo siya, parang gumagaan yung pakiramdam mo, ganun siya kaganda. Meron ba kayo nakilalang tao na ganun? Meron ba kayo nakilalang babae na ganun? Yung pag pinagmasdan mo, nawawala yung bigat ng pakiramdam mo. Ganun si Vashti. Ganun siya kaganda. At siguro, yun yung dahilan kung bakit gustong ipagmalaki ni Ahasuero si Vashti. Gusto niyang pupuntahin. Kaya lang, ang problema, itong magandang reyna na ito, matapang. Maganda siya, no? Pleasant to the senses, makes you feel good inside, pero feisty. Matapang. Lumalaban, pumapalag. In verse 12a, makikita natin itong mga salitang ito. Ngunit si Reyna Vashti ay tumanggi na pumunta sa utos ng hari na ipinaabot ng mga eunuko. Imagine. So makita niyo to Yung kwento, pinapakita sa atin yung haring makapangyarihan, mayaman, pinauubos ang resources, kinatatakutan ng lahat ng tao dahil doon, kaya niyang gawin, kahit anong gusto niyang gawin sinuway ng isang babae na ang pangalan ay Vashti. Hindi tayo pinakitaan o binigyan ng rason ng author kung bakit nag-disobey si Vashti sa utos ng hari. We don't have to speculate. Basta sabi diyan, hindi niya sinunod yung utos ng hari. But her audacity to say no to the king caused her so many problems. Nagkabit-kabit yung problema ni Vashti dahil sa kanyang pagsuway sa gusto ng hari. Una, siyempre, nagalit yung hari sa kanya. Nung sa verse 12b, sabi diyan, kaya't ang hari ay lubhang nagalit at ang kanyang galit ay nag-alab sa katauhan niya na yan. Sobrang galit. Ni Ahasuero, imagine mo, napahiya siya. Kita ng lahat ng tao, ng mamamayan, sa lahat ng nasasakupan niya, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kayamanan, yung kanyang impluwensya, yung nakakatakot siyang hari, tapos hindi siya sinunod ng kanyang asawa. Hindi ko alam kung may babae dun sa party ni Ahasuerus, pero malamang wala kasi nagkaroon ng sariling party si Vashti para sa mga babae. Baka yung nasa party ni Ahasuerus, puro lalaki lang yun. Tapos nagyabang pa siya. Ay, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang asawa ko. Walang kasing ganda. Yung mga asawa nyo, mga ano yan. Walang ano yan, hindi pwedeng ikumpara yan. Tapos hindi naman nagpakita. Napahiya siya. Nagalit siya. And then pangalawa, naging resulta na ginawa ni Vashti, ginamit ito ng mga advisor ni Ahasuerus para tanggalin si Vashti bilang queen. Doon sa verse 17 and 19, ganito mababasa natin. Sapagkat ang ginawang ito ng reyna ay mababalitaan ng lahat ng kababaihan at hahamakin nila ang kanilang mga asawa sapagkat kanilang sasabihin si Haring Ahasuerus ay nag-utos kay Reyna Vashti na humarap sa kanya, ngunit hindi siya pumunta. Kung ikalulugod ng hari, maglabas ng utos ang hari at isulat sa mga kautusan ng mga taga-Persya at mga Medo upang wag magbago na si Vashti ay hindi na makakalapit kay Haring Ahasuerus at ibigay ng hari ang kanyang pagkareyna sa iba na mas mabuti kaysa kanya.
Kita mo, this is a power struggle between the king and the queen. Pinapakita lang sa atin dito, yung story ni Esther ay nangyari sa panahon na ito ang hari, si Ahasuerus. Isang makapangyarihan, mayaman, at mayabang na hari. At labis na nakakatakot na hari. Kung ano yung kanyang sinabi, kailangan sundin. Kapagkat pagka hindi mo sinunod, mayroong kabayaran. And even the queen was not spared. Nung hindi sinunod ni Vashti yung salita ng hari, tinanggal siya sa pagiging reyna. Sa susunod na Sunday, sa pag-aaral natin, dun papasok ang panibagong reyna na ang pangalan Esther. Now, I would like to close this study of the first chapter of Esther with several implications na may kinalaman sa buong story na pag-uusapan natin sa series na ito. Number one, we must believe that the story of Esther is historical. Yung pagiging historical ni Ahasuerus na Xerxes at ni Vashti na Amestris proves the historicity of Esther. So, ibig sabihin, si Esther, totoong tao na nabuhay sa kasaysayan. So, hindi po ito kwento-kwento lang, hindi likha-likha lang. Gusto ko ipakita sa inyo na si Esther ay isang totoong babae na naging reyna sa panahon ni Ahasuerus o Xerxes at sa pamamagitan niya, tinupad ng Diyos ang kanyang plano para sa bayan ng Israel. Makikita natin yan sa kwento. Secondly, Israel was indeed in danger during the time of Ahasuerus. Makikita natin sa mga susunod na yung salita ng hari hindi pwedeng baliin at ito'y sinusulat na batas. At dumating yung panahon na naging banta ang salita ng hari laban sa bayan ng Israel. Makikita natin, may involve si Esther at may involve si Mordecai in the story. And Israel almost became extinct. Kung hindi po totoong kumikilos ang Diyos sa likod ng mga nangyayari, nabura na ang Israel sa kasaysayan. Number 3, human rule can be defied. Kapangyarihan lang ng Diyos at pamumuno ng Diyos ang hindi pwedeng suwayin. Pero ang kapangyarihan at pamumuno ng tao pwede. Vashti's defiance is proof that the reign of Ahasuerus is not impeccable. Kahit gaano kakatakot si Ahasuerus, kahit gaano katindi ang kanyang kayamanan at kapangyarihan, pwede siyang suwayin ng tao. Pangapat at huli, the demise of Vashti would be the rise of Esther. Ito pa yung isang providential and reversal. Tinanggal bilang hari si Vashti, at tinanggal bilang reyna si Vashti ng hari, dahil kung hindi niya gagawin yon, hindi magiging reyna si Esther. This is the proof that though God was not mentioned in the book of Esther, He was actively involved. Sa likod ng mga pangyayari na ito, yung nangyaring pagsuway ni Vashti kay Ahasuerus, kinontrol ng Diyos yun. Bakit? Sapagkat gusto niyang ilagay bilang kapalit na reyna si Esther. At may kilala natin si Esther sa mga susunod nating pag-aaral. The reversals in the book reveal that the mighty hand of God is in complete control of everything despite His being in secret or hidden. Maganda itong aklat na ito. So, subaybayan natin itong aklat na ito sa mga susunod po nating pag-aaral. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat. Dito pa lamang nakikita namin kagandahan ng Book of Esther. That you are the God na hindi nagpakilala, hindi nagpakita. You hid yourself. You were concealed all throughout the story, but you are actively involved. At sa bawat turn of events, sa bawat reversals, sa bawat changes of circumstances, nandun ka at ikaw ang kumikilos at ikaw ang nag-orchestrate ng lahat ng bagay para mangyari yung gusto mo at para matupad yung pangako mo sa pamamagitan ng bayan mo na Israel. Kaya tulungan niyo po kami sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral nito, lalo naming ma-appreciate na ikaw ang sovereign God. Ikaw dapat talagang sundin katakutan because you are the only monarch who cannot be defiled. Lahat ng ito dalangin namin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon.
Amen. Okay, so mawi tayo ng isang